Hi guys! Ako nga pala si Anne, Miss Nurse at your service. In this podcast, we will talk about anything that is healthcare related. Mapakatatawanan man o katatakutan, kalokohan man o kalungkutan, kaartehan man o kadakilaan, at kahit ano pa basta related sa experiences natin sa ospital. Alam ko marami sa atin ang may hindi nakakalimutang karanasan sa loob o maging sa labas ng hospital. Kung meron kayong kwento na nais ibahagi, feel free to message me anytime at sabay-sabay natin yan pag-usapan sa susunod na episode ng ating podcast. Pamilyar ba kayo sa mga katagang live life to the fullest or you only live once? YOLO kung sabihin ng mga bagong henerasyon. Kung kaya't ganun na lamang din kayong karekles sa buhay katulad ko. Yung para bang wala nang katapusan ng buhay natin at ayaw natin matapos yung oras kasama ang mga kaibigan natin. Kaya madalas pag hindi tayo pinapayagan umalis ng parents natin, nagagawa natin ng tumakas o magsinungaling. Tapos magdamag na tayo sa labas, inuman, gala, night swimming, hanggang sa abutin tayo ng takip silim. Paano kung dumating yung isang araw sa pag-uwi mo? Walang tao sa bahay ninyo. Wala nang sumusuway, nagtatanong kung saan ka galing at bakit ka uuwi mo pa lang. Paano kung dumating yung isang araw sa pag-uwi mo? Walang tao sa bahay ninyo. Wala nang sumusuway, nagtatanong kung saan ka galing at bakit ka uuwi mo pa lang. Paano kung yung panggagalit sa iyo nung gabi bago ka tumakas o yung mga text sa iyo ng magulang mo, ayun na pala ang kahuli-hulihang matatanggap mo. Ayan, this is our second episode ng ating podcast at dito pag-usapan natin ang isa sa mga realidad na kwento o karanasan na na-encounter ko habang naka-duty ako. YOLO, you only live once. Marinig o mabasa ko pa lang ang mga katagang yan, amoy na agad ng alak ang naaalala ko. Yung walang humpay na tawanan, road trips, sayawan, yosi, at kung ano-ano pa na temporarily inaalis ako sa present. Yung puro saya lang, walang pressure, ganun. Ganitong ganito ako dati. Yun nga lang, sobrang takot ako sa magulang ko kaya di ko nagawa yung tumakas. Pero late umuwi, oo. Night duty ako noon. Naglalaban ang dilim at liwanag nang may dumating na humaharurot na tricycle sa ER. Pagkakita ko sa pasyente na nakahandusay sa sahig ng tricycle, alam ko agad na wala na yung pasyente. Pero agad naman namin kinuha at inilipat sa stretcher. Nag-CPR agad kami. Kumuha ng vital signs, nag-ECG, IV line, nagbigay na rin kami ng emergency meds. Ambu bagging, pero pronounced dead on arrival. Wala na kaming nagawa dahil dilated na ang mata ng pasyente at flatline na rin sa ECG. Tandang-tanda ko pa yung lakas ng iyak ng hinagpis ng asawa ng pasyente namin. Paulit-ulit na nagmumutawi sa kanya ang mga salitang, Papa. Habang akmang ginigising ang pasyente. Iyak siya ng iyak. Wala pa siyang suot na tsinelas noon at bra. Tanging duster lamang ang suot niya habang hawak yung mga barya at susi na nakagumos pa sa kamay niya. Matagal bago siya tumigil. Kami naman ay nakatulala sa mga oras na ito dahil apakaagang pag-pronounce ng patay naman yun. Nang mahimasmasan nagkwento na yung asawa na nag-CR lang yung pasyente. Napansin niyang hindi agad ito nakabalik kaya sinundan niya. Sa kanya lang nakita na wala nang malay ang asawa niya. Natagalan din siya bago makakuha ng masasakyan at makakatulong pagkuha ng asawa niya dahil wala daw sa kwarto ang anak niya. Kaisa-isahang anak pa.
Malambing pa daw ito nung gabi, aniya. Hinahalikan pa siya at isinasayaw pa siya nito bago matulog. Pagising naman ay hindi na ito nagpaalalay papunta sa CR na dati-rati naman ay ginagawa nila. Heart attack. Ito ang isa sa mga sakit na ayaw ko. Sa pag-aaral namin, isang term na tawag dito ay silent killer. Tulad ng hypertension, di mo din alam kung kailan ka tatamaan nito. Imagine, nag-CR lang yung pasyente tapos wala na. Na maalam ng di inaasahan. Na maalam na walang kalaban-laban. Dead on arrival. Makaraan ng ilang minuto, nakitawag ang asawa sa amin para matawagan ng anak niya. Kalmado lang ito habang kausap yung anak niya. Ani nito. Nak, punta ka muna dito sa ER. Andito kami sa ER sa hospital. Halika muna dito. After 15 minutes, dumating yung anak. Binatilyo pa ito. Siguro mga nasa early 20s. Habang yung mag-asawa naman ay nasa late 50s. Gegewang-gewang pa yung anak, halatang nakainom na at nakatawa pa. Sabi nito, "Bakit ma? San si Papa?" Sabay sabi ng nanay na pinipigil yung iyak niya na, "Wala na si Papa." Kitang-kita namin sa mukha ng bata ang pagkagulat sa nangyari. Bigla itong natauhan at lumingon sa kinaroroonan ng ama niya. Agad niya itong nilapitan at sinasabing, "Pa, Papa ko! Papa ko! Pa! Pa, sorry!" At dalawa na silang umiyak ng malakas ng araw na yun. Ang natatanging tunog na naririnig namin habang papasikat ang araw. In this scenario, I realize many things in life. Una, life is short. Hindi mo alam kung kailan ka kukuhain sa mundong ito. Kaya gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa'yo, but with moderation. Pag sobra na, awat na. Kasi remember, too much is already unhealthy. Kaya do it moderately. Pangalawa, iparamdam mo sa magulang mo ang pagmamahal mo. Learn to listen. Tingnan nyo sila. Paramdam mo sa kanila na mahal mo sila at nagpapasalamat ka even sa smallest things na nabibigay o nagagawa nila sa iyo. Dahil hindi mo din alam kung hanggang saan na lamang ang buhay nila. Be grateful and forgive them sa mga bagay na nagawa nila sa iyo. Sa mga panggagalit, pagkukulang, kawalan ng time sa lahat. Kailan mo pa yun gagawin, 'di ba? Pag wala na. You only live once. They only live once. Kaya do it daily. Araw-arawin mo ang pagmamahal at pagpapatawad ang pairalin sa puso mo. Para no regrets, 'di ba? In reality, lahat tayo mawawala sa mundong ito. Sabi nga nung bayaw ko na ngayon ay sumakabilang buhay na din sa edad na 32 sa mismong araw ng birthday niya na una-una lang yan. Kaya habang pwede pa, habang kaya pa, iparamdam at ipakita mo ang pagmamahal mo para dumating man yung araw na kukuhain na tayo o sila ni Lord. Alam mo na hindi ka nagkulang iparamdam sa kanila ang pagmamahal mo. Huwag mong hayaang sa necrological speech mo sa Facebook o status mo na lang ikaw makakapagpasalamat sa kanila. Ngayon pa, di ka na nila naririnig, 'di ba? Be thankful, be grateful, kasi YOLO.
You only live once. Una-una lang yan. Ayan, this ends our second episode. Grabe, habang kinikwento ko itong experience na ito, ang bigat pa rin sa dibdib as in. Nung nasa ER na ako, mas na-appreciate ko ang buhay ko at ang mga tao sa paligid ko. Lagi ko pang sinasabi, be good. Maski bad sila, be good. In the end, hindi naman ako ang -10 sa langit. Pero minsan nasasabi ko din sa isip ko, lalo na dun sa mga critical na ang kondisyon pero grabe pang magmura o lamudahin ang kasama na ito mamamatay na lang, ang sama-sama pa ng ugali. Pag mamamatay na, good na dapat, ganun. Charot lang. Pero hindi nga. Ang surreal lang ng career path na tinahak ko. Kasi hamakin mo yun. Sa amin nagsisimula ang buhay bilang sanggol. O nasa sinapupunan ka pa lang ng magulang mo. Tapos sa amin din yung katapusan ng buhay. Ang surreal, 'di ba? Sobra. So paano ba yan? I am temporarily ending today's episode. If may gusto kayong i-share, i-message nyo lang ako. Pag-usapan natin yan sa susunod na episode. Nawa ay na-inspire ko kayo in today's podcast. Hanggang dito na lang muna tayo. Miss Nurse Anne is temporarily signing off. Bye!